Sa maraming lugar, paghampas na paulit-ulit sa sarili ang pagpepenitensya ng mga namamanata sa Rosario, Cavite ay ipapakita raw nila ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng paggapang. Maging ang ilang kabataan nakikiisa sa tradisyong ito. Si Lala Roque on assignment. Kasaysayan ng pag-uusapan, tila kadikit na ito ng lugar kung saan unang itinaas ang watawat ng Pilipinas, ang probinsya ng Cavite. At kung meron mang nananatiling buhay hanggang ngayon, hindi lang mga alaala, kundi maging ang matibay na pananampalataya ng mga Caviteño. Sa bayan ng Rosario, malaking bahagi ang ginampanan ng pananampalataya para mas mapatatag pa ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya kinuha yung pangalang Rosario dahil yung aming patron saint ay may hawak na rosary. Bukod sa karaniwang pabasa, isang tradisyong nagsimula pa noong panahon ng Kastila, ang buhay na buhay pa rito tuwing sasapit ang Semana Santa, ang paggapang. Sa simbahang ito, karaniwang sinisimulan ang paggapang ng mga namamanata kung saan inabutan namin ng grupong ito. Naanimoy naghahanda para sa itinuturing nilang kabayaran sa kanilang mga kasalanan. Nakatakip ang mukha habang may putong na dahon sa ulo. Tinitiis nila ang kilo-kilometrong magaspang at mainit na kalsada, simbolo ng kanilang pagsisisi, hanggang makarating sa simbahan ng San Isidro Labrador para mag-alay ng panalangin. Sa pamamagitan nito ay matutupad ayon sa kanilang paniniwala ang kanilang mga hiling at panalangin. 14 anyos pa lang daw si Nanay Luningning nang magsimula siyang mamanata. Bigumang matupad ang hiling niyang gumaling ang kanyang ama. Hindi naman daw nito nabuwag ang kanyang pananalig. Yun nga lang, kaiba raw ang taong ito dahil ito ang unang beses na hindi siya gagapang para tuparin ang kanyang panata. Ayaw nga akong payagan na ng asawa ko kasi nga, siyempre may edad na ako. Napakahirap kasi nakikita nila kung gaano kahirap ang dinadanas ko. Kahit pa sabi mo ako hindi na mamanata, yung siyempre yung pagsiservisyo mo sa Diyos, hindi kailangan tapusin yun. Panata nila yun. So hindi mo pwedeng maliitin ang panata ng isang tao, lalo pag sa Diyos. Huminto man sa paumanata ang ilan, patuloy namang naipapasa ang tradisyong ito sa mga kabataang gaya ni Sunny na sumali sa paggapang sa kauna-unahang pagkakataon. Maaga raw kasi niyang nabigo ang pangarap ng kanyang pamilya matapos siyang mabarkada at kahit minsang naligaw ng landas, iisang direksyon daw ang tinatahak ng kanyang paggapang, ang daan patungo sa Panginoon. Sa paggapang ko, parang lumalapit uli ako sa Panginoon, humingi ako ng tawad, nakikiusap na parang papasukin niya uli ako sa tahanan niya. Ang sinasabi ka ng simbahan, hindi na ninyo kailangang sakta ng sarili nyo dahil nasagip na tayo ng Panginoon sa kanyang pagdurusa. Para sa mga Katoliko, mahalagang panahon ang Kwaresma para makapagbalik loob at maituwid ang mga pagkakamaling nagawa. Pero ang totoong kabayaran sa pagkakasala ay ang pagsasabuhay ng mga bitbit nitong aral at pagsusumikap na maiwasan itong maulit pa. Ako si Lala Roque at ito ang aking assignment.